Alam mo, Brother Jose, it's very obvious naman na sobrang tagal na niyang issue na yan. So marami ang nagtatanong kung bakit nagsasalita ka na naman, kung bakit kumakahol ka dyan, kung bakit madami ka na namang nasasabi sa Kalingap. Naghahamon ka pa ng lie detector test sa kakambal ko na si Kalingap Rab. So anong gagawin mo? Kung tutuusin, sa tagal nitong issue na ito, no, na binabato mo sa Kalingap, na sinasabi mong wala naman kayong alam, nagko-content lang kayo, wala kayo dun mismo sa sitwasyon, wala kayo sa lugar. Yung mga sinasabi mong wala, abay wala ka ring naiintindihan. Baka nakakalimutan mo nung mga time na yon, nung mga issue na yon, nando dun kami. Stick to the issue. Ang issue lamang doon, yung pagsunod mo sa panawagan dapat ni Kuya Bal na wag ka munang makialam, na wag ka nang magsalita kasi siya na ang bahala doon. Pero anong ginawa mo? No? Gumawa ka ng mga bagyo, may pa signal number 1 ka pa, signal number 2, signal number 3, hurricane, aurora borealis, lahat na. Bigay ka ng mga signal dyan. Kahit sabihin pa natin, no, na yung iyong pagkakaintindi, na yung mga babala mo ay nangyari, alam na namin yun. Hindi lamang ikaw ang nakakaalam. Subalit dahil ginagalang namin sila Kalingap Rab, sila Kuya Bal, kami po ay nagpaubaya sapagkat alam naman nila ang gagawin nila. Ang tawag dyan, pagrespeto at pagsunod. Kung ano man ang mangyari niyan, kung ano man ang kakahinatnan, alam namin na maaayos yan at kayang isettle yan ng ama ng Kalingap. Ganun lamang yun. Kaya ka naman nagkaroon ng disciplinary action at binigay sa iyo yan dahil nga sa hindi mo pagsunod. Kami nga sumusunod eh. Ikaw pa kaya na membro ka ng K-Boys at hindi lang yan. Pamangkin ka pa ni Mami Edna. Pinsan pa kita. Nagkataon na gano'n. Pambihira naman. Hindi mo ba naiintindihan yun? No? Nakaka-disappoint lang na we are expecting much of you kasi ikaw dapat ang unang nakakaunawa dyan. Eh, ang problema sa'yo, mukbang ka ng mukbang, no? Lahat gusto mo na lang kainin. Pati mga issue, kinakain mo na rin. Eh, magtira ka naman. Diba? Yun lang naman yun eh. No? Kung tinanggap mo lamang ng maayos yung disciplinary action mo nung nakaraan, particular doon sa hindi mo pagsunod sa panawagan ni Kuya Bal ng ilang beses, wala sanang problema. Kung natapos yung disciplinary action na yan sa loob ng 1 buwan at ikaw ay nagbalik, wala namang problema eh. Hindi ba kahit sa simbahan mayroong mga disciplinary action na tinatanggap natin kung alam natin sa part natin mayroon tayong pagkukulang. Kaya wag kang magmamalinis na ang attitude mo ay banal na aso, santong kabayo. No, nagko-quote ka pa ngayon ng Bible verses which is dapat hindi mo na ginagawa kung tutuusin eh. Kasi once you quote the Bible verse, no, napaka-sacred niyan. Hindi basta-basta sinasabi yan, lalo na kung ikaw mismo, no, sasabihin mo sa iyong kaharap, no, sa taong mayroong kang problema wherein ikaw mismo sa sarili mo ay hindi nakakagawa. Bakit hindi nakakagawa? Kung hindi tayo nagkakamali, sa sinabi nga ni Kalingap Rab, no, nagkita daw kayo eh. Oh, kinamayan ka pa niya at pagkatapos akala niya okay na, yung pala pagkatapos mayroong pang ganito. You are quoting Matthew chapter 5 verse 23 na ang sabi doon na kapag maghahandog ka sa dambana at maalala mo na mayroong galit sa iyo ang iyong kapwa, iwan mo muna ang iyong handog at ikaw ay makipagkasundo at bumalik ka at ikaw ay magpatuloy sa paghahandog. Diba? Ganun yun eh. O, kinuot mo naman pala yun eh, bakit hindi mo nagawa? Kasi kung magkakataon, doon pa lang sa pag-approach sa'yo ni Kalingap Rab ng kinamayang ka, eh di sana naisip mo na nakikipagkasundo siya sa'yo. Hindi ba? Hindi naman kailangan na maghandog ka pa eh para makipagkasundo ka, di ba? At bumalik ka doon sa taong nakaaway mo, nakasamaan mo ng loob, at saka maghandog. Ang bihira ka. Nagpunta pa ako dito sa rooftop, no? Para lang makapagkomento sa iyo. Kita mo, ang init ng panahon, kasing hot ko, pero pinagbigyan pa kita. No? Sayang din naman. Ito hindi pang-aaway sa iyo, kundi paalala lamang sa iyo na gumising-gising ka. Nag-quote ka ng Matthew chapter 5 verse 23. Bakit hindi mo na rin kinute yung Leviticus chapter 19 verse 17 na ang sabi doon, no? Na ang sabi doon, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa at makipagkasundo ka sa kanya. Nang sa ganon, hindi ka magkakasala ng dahil sa kanya. Diba?
Hindi ka pa satisfied, di sana tinuloy na natin sa chapter 18. Anong sabi? Huwag kang maghihiganti sa kapwa mo, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa mga kababayan mo. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan. Bakit yan? Hindi mo alam. Ito hindi ko sinasabi dahil sa nagagawa ko. Ito'y sinasabi ko lamang na mag-iingat tayo sa pagko-quote ng salita ng Panginoon, lalo na kung tayo mismo hindi nakakagawa niyan. Kung tayo mismo, kahit na yung sinasabi mong katapat mo ay hindi nakakagawa at ikaw mismo, don't quote anything. Yung mga bagay na sa tingin natin hindi karapat-dapat na gamitin natin, lalo na pagdating sa usapin ng salita ng Panginoon, when we are not able to do so. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Aminin man natin sa hindi. Kung natapos lamang yung disciplinary action mo at walang naging problema, okay na sana. Pero ang nangyari, nakinig ka dun sa mga sponsor mo, dun sa mga reactors na nag-backup sa'yo na, okay, magsarili ka na, BJ, susuportahan ka namin. Lumakas ang loob mo sapagkat alam mo na mayroon kang kakampi. Kasi kung alam mo namang walang sasama sa'yo, bakit ka magre-react? Bakit ka magsasarili? Bakit ka hihiwalay totally sa Kalingap samantalang hinihintay ka naman nila? And to the fact na kagaya ng sinabi ni Kuya Bal, dumating ka sa Kalingap, walang-wala ka naman. Hindi naman sa sinusumbat to, kundi ipinapaliwanag lamang natin. At ngayon nga, simula nung umalis ka sa Kalingap, anong meron ka? Meron kang mga sponsor. Nagkaroon ka ng sarili mong bahay. Nagkaroon ka ng sasakyan. Diba? Saan galing lang lahat yan? Sa tingin mo, kung dadalin mo lang ang pangalan mo, Brother Jose Sangyupsal, ano sa tingin mo? Sino mga susuporta sa'yo? Yung mga kakain sa karinderya mo o sa channel mo? Ganun lang. Paano? Aminin man natin sa hindi, lahat ng mayroon ka, karamihan sa mga subscriber mo, kaya ka nakilala ay dahil sa Kalingap. Yun lang, hindi naman sa pinapatanaw sa'yo ng utang na loob. Kung hindi, you need to be grateful dun sa bagay na yun. It's not about tolerating what is wrong. It's about understanding and act accordingly. Diba? Naiintindihan mo ba yun, Brother Jose? Mahirap masyadong maging matalino. Lalo na, alam ko, yung mga nagbumbukbang, matatalino talaga yan. Diba? Ako nga, kaya ayoko magmukbang eh. Naiintindihan mo ba yun, Brother Jose? Tita mo pa, si Mami Edna. Magpinsan pa tayo, inulit-ulit ko naman sa iyo yan eh. K-boys ka pa naman, mataas ang expectation sa iyo. Pero mas pinili mo, na magsarili kasi alam mo na mayroong susuporta sa iyo. Alam mo na mayroong babackup sa iyo, But not thinking, hindi ka nag-iisip na darating ang panahon, lahat ng mga yan ay isa-isang kakalas sa iyo. And see what happened now. Kahit sabihin natin mayroon pa rin mga nakasuporta sa iyo, pero alam natin, numbers don't lie. Pa-English tuloy ako sa iyo eh. Numbers don't lie. Bumababa na ang views mo. Kaya nga ang ginagawa mo, nagngangawa ka ngayon, iyak ka ng iyak, kung ano-ano pinagsasabi mo, binubuhay mo yung mga dating issue kasi nga sa totoo lang, wala ka naman pake doon sa nararamdaman mo nung nakaraan tapos na yun kaya mo nang makamove on pero dahil kailangan mo ng issue, kailangan mong gawin yan. Kagaya nga na sinabi ni Kalingap Rap, okay lang yan mag-content kasi for the views nga, aminin man natin sa hindi. Kayo ba, mga supporter ni Brother Jose, payag ba kayo na puro na lang issue gawin niya instead of charity? Kasi kung magcha-charity nga siya, konti na lang din naman ang sumusuporta sa kanya, At pagdating sa issue ay mas marami siyang views. So, yun yung gagamitin niya. Yun yung gagamitin niya. Yun yung naiintindihan natin, Huwag naman masyadong garapan. Huwag kang masyadong magmalinis, na akala mo ikaw lang yung laging tama. Ngayon sasabihin mo, yung mga kinote natin na Bible verses, bakit hindi nagawa ni Kalingap Rabian sa iyo? Bakit hindi nagawa ni Kuya Bal? Hello paalala ko lang sa iyo, ikaw ang una tigit sa lahat na umalis at nagpa siyang umalis sa Kalingap. Diba? So ngayon, lumalabas na masama ang loob mo. Ginagamit mo yung pagkakataon na yan para lang sa views. Wow, huwag naman ganun, ngayon, hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para ipakain sa iyo lahat dahil sa magaling kang magbukbang. Sinasabi ko lamang sa iyo ito para magising ka sa katotohanan. Maraming paraan, Brother Jose. Maraming paraan. Kung wala kang views, huwag ka nang manira ng ibang tao pa. Tapos na Tapos na ang usapin, pero ginagamit mo yung bagay na ito para mapag-usapan, para muling mabuhay, para magkaroon ng issue, at para muling ma-recognize ka. Ganun lang namang kasimple yun Huwag ganun, Huwag ganun.
banal na aso, santong kabayo. Masyado kang malinis, huwag ka masyadong malinis, baka ma-insecure sa'yo si Mr. Clean yan, no? At kapag masyado kang matuwid, no, baka naman lumampas ka doon, mapunta ka sa Milky Way. Perfect ka na yan, diba? Yun lang naman ang sinasabi natin dito eh. Respeto lamang. Tandaan mo kung nasaan ka noon, no? Hindi masamang lumingon sa pinanggalingan. Lalo na kung wala ka namang stiff neck, gamitin mo yan. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Brother Jose. Pinapaalala ko sa iyo yung katagang utang na loob, yung katagang pagrespeto, yung katagang pagkakasundo. Sabi nga ni Kuya Bal, nag-aantay lamang sila eh. Sila Kalinga Prab, Kuya Bal eh. Wala namang problema eh. Anytime magpunta ka doon, na mag-sorry ka, na magsalita ka ng ganito, we have all our differences. May mga nasabi ako, hindi ako nakasunod sa panuntunan. Ganun lang naman eh. Pero ikaw, nagmamalaki ka pa. Diba? Yung mga pinagmamalaki mo na yun naman, wala na rin sa iyong panig. So, paano na? Kaya nga nag-iingay ka para muling mabuhay, para mapag-usapan ka at mabuhay muli ang iyong revenue. Ganun lamang yun. Naintindihan naman natin yan. Bait ka naman, di ba? Bait ka naman. Pero wag naman masyadong nagmamalinis, ha? Wag yung ganun na para ka lang kumita, no? Papabanguin mo yung sarili mo at sisiraan mo yung iba na matagal ng panahon. Wag ka na kayo mag-lie detector test pa. Hindi na kailangan niya kung tutuusin, no, sa iyong sarili, kahit hindi ka na rin i-lie detector test eh, no? Hawakan mo na lang yung Bible, no, at sabihin mo sa sarili mo kung ikaw mismo sa sarili mo karapat dapat na magsalita ng salita ng Panginoon. At sabihin mo rin sa sarili mo kung lahat ba ng iyong mga sinasabi at iniisip ay kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Hindi ko sinasabing perpekto ako. Ako man mismo, no, nagpapaalala sa sarili ko ng mga bagay na dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin. Yun lamang, Brother Jose, para sa'yo.